Narinig mo na ba ang GMO? Namimili ka rin ba ng mga produktong natural? Ng GMO, hindi kayo walang halong kemikal dahil tila nakakatakot naman talaga itong pakinggan. Ngunit masdan mo ang mga larawan ito. Lahat naman siguro tayo ay kumakain ng sweet corn, papaya, at golden rice na may vitamina A. Ngunit, kakainin niyo pa kaya sila kung ganito sila? Paano nga ba natin natugunan ng mga problema ito sa kasalukuyan? Sikreto? GMO. Ano nga ba ang GMO? Sa madaling salita, ito ay mga organismo tulad ng mga halaman na inedit ang genes para tumibay laban sa peste, panganda ang ani, hindi ka maragdagan ng nutrisyon. Matagal na natin ginagawa ang pagmamanipula ng mga pananim upang mas makabenepisyo tayo mula sa mga ito dahil na lamang ang selective breeding o artificial na pagpili tulad ng ginawa natin sa modernong saging, mais, at kahit sa ating mga aso. Pero ngayon, gamit ang modernong gene editing, mas tiyak at mas mabilis na ang proseso. Dagdag pa rito, maaari na tayong pumili ng mga katangian galing sa ibang mga organismo gaya na lamang ng leafy corn na may panlaban sa corn borer na hango naman sa isang bacteria. Ang kulay at bitamina naman na nasa golden rice ay galing sa daffodils at sa iba pang uri ng bacteria. At bakit nga ba ito kinatatakutan? Una, dahil sa kakulangan ng impormasyon. Pangalawa, dahil sa marketing. Pangatlo, dahil may maling paniniwala na kapag synthetic o hindi natural ay kasasama. Halimbawa na lamang ang magic sugar na ginawang mas matamis upang magamit sa mas kakaunting dami. Ngunit naging kontrobersyal dahil ito ay hindi pamilyar. Ilan din sa mga produktong ginagamit natin sa pang-araw-araw ay dulot ng GMOs at ng mga bakterya gaya ng keso, yogurt, at syempre ang ating mga medisina. Ang siyensya ay nagsusuri, hindi haka-haka. Ayon sa mahigit 20 taon na pananaliksik mula sa WHO, DOH, DA, PNR, DOST at IRI, ligtas kainin ang GMOs. Ang mga ahensyang ito rin ang nangangasiwa sa lahat ng pananaliksik tungkol sa GMOs na dumadaan sa mga striktong pagsusuri at regulasyon sa ilalim ng National Committee on Biosafety of the Philippines. Higit pa rito, nakatutulong ito sa mga magsasaka para sa mas mataas na ani, mas mababang gastos, mas kakaunting pestisidyo. Sa panahon ng food insecurity, hindi ba't mas dapat natin yakapin ang mga solusyon ng aga-aga? Ang hindi natin kilala kadalasan ay kinatatakutan. Pero kung bubuksan natin ang ating isipan, nakikita natin ang GMO ay hindi kalaban kasi itong katuwang sa pagtugon sa gutom, climate change at kalusugan. Kaya sa susunod na makikita mo ang salitang GMO, totoo nga ba ang alam mo? Created using Powtoon.